Sa karugtong ng ating kwento, habang hawak nito ang kamay ng lalaki, sinasabihan siya nito na nababaliw na daw siya, pakawalan daw siya. Ngunit hinigpitan naman ni Choi ang pagkakahawak nito na halos kinagat pa nito ang kanyang kamay, sinasabing hindi daw niya ito bibitawan kahit mamatay pa siya. Maya-maya pa ay may isang lalaki ang lumapit sa kanila at tinuturo ito na hulihin daw ito. Natutuwa naman dito si Choi at sinasabi sa officer na arestuhin daw ito. Nagpasalamat naman sa kanya ang officer. Ilang saglit lang ang nakalipas ay nagkaroon ng isang malaking pagsabog at kung saan lumabas ang dalawa dito na tumatakbo ng mabilis. Habang nakasunod si Choi sa lalaki ay namamangha siyang nagtatanong kung okay lang bang sinira nito ang gusali. Sagot lang ng lalaki sa kanya ay magmadali na daw itong sumunod sa kanya at nagtatanong kung ano daw ba ang pinaplano nito doon. Sinusubukan daw ba nitong maging isang kriminal? Hindi naman sumang-ayon dito si Choi. Gusto lang daw niyang makuha ang item para tumaas, kung meron daw mga bagay na kapaki-pakinabang ay bibilihin din daw niya ito. Tinatanong pa ni Choi sa lalaki kung ano daw ang ranggo nito. Ito daw ba ay nasa A rank o kaya S rank, sabi ng lalaki kung ito daw ay nagtataka, subukan daw niyang suriin siya. Sagot ni Choi, hindi daw niya ito makita. Sabi ng lalaki kung siya daw ay nagagalit, pataasin daw nito ang kanyang ranggo. Nadidismayang sumagot naman dito si Choi. Madali daw itong sabihin pero mahirap gawin. Habang patuloy siya sa pagsunod sa lalaki ay maya-maya ay napagod na siya. Iniisip niya pa na sobrang bilis daw nito. Maaaring ito daw ay hindi A rank. Ang taong ito daw ay pwedeng nasa S rank. Tanong niya pa sa lalaki kung gaano pa daw kalayo ang kanilang pupuntahan. Sagot nito na nandito na daw sila. Ngunit naguguluhan dito si Choi na nagtatanong kung nasaan daw. Bigla namang may hinawakan ng lalaki sa pader at ginalaw ito. Sinabihan ng lalaki si Choi na huwag daw tatawagan ang kanyang pangalan kapag nasa loob na sila. Sagot ni Choi, hindi naman daw niya ito kilala. Maaaring ito daw ay sikat. Sabi pa ng lalaki, tanging siya lang daw na hunter ang hindi nakakakilala sa kanya. Siya daw si Kim Dong-ju. At mukhang magkapareho lang daw sila ng edad. Pwede daw silang maging formal sa isa't isa. Sumang-ayon naman dito si Choi at nagtatanong kung ilang taon na daw ito habang bumubukas na ang sekretong daanan. Sumagot ang lalaki na siya ay nasa 26. Pareho sila ni Choi at kinalulugod daw niya itong makilala. Pagkapasok nila sa loob ay namangha siya dito. Hindi siya makapaniwala na meron daw lugar na ganito sa loob ng kuweba. Naghukay daw ang lahat para sa ganitong mga bagay. Sino daw ang naghukay ng kuwebang ito? Sagot ni Dong-ju, ang mga hunter daw. Hindi naman makapaniwala si Choi na ginawa ito ng mga hunter. Dagdag pa ni Dong-ju. Ang mga tao na may kriminal na record na nagising bilang isang hunter o kaya naman ang mga gumawa ng karahasan pagkatapos magising at nagtapos sa lugar na ito. Natutuwa naman si Choi na marami daw alam ito. Sabi pa nito na lagi daw siyang tumatambay dito. Ang ibig daw sabihin nito, sila daw ay mga kriminal din dito. Hindi naman dito sumang-ayon si Dong-ju. Hindi daw siya isa dito. Tanong naman ni Choi kung ano daw ang ginagawa naman nito ngayon. Ang isang katulad daw nito dapat ay nagpapatakbo ng isang guild. Sumagot ito na kasali na siya sa isang guild. Tanong ni Choi kung saan siya kasali. Ngunit ang sagot nito ay sikreto lang daw. Nalipat ang eksena sa isang lugar kung saan makikita na pinapatingin niya ang singsing sa isang matandang babae. Ito daw ay katakataka na hindi daw niya makita ang lahat. Tinatanong pa nito sa kanya kung saan daw niya ito nakuha. Sagot nito, nakuha daw niya ito sa dungeon. Isa daw itong nakagapos na item na hindi daw niya magawang tanggalin sa kanyang daliri. Nagtatakang nagtatanong naman ang matanda na kahit ano daw ba ang gawin nito ay hindi daw ba yung posibleng matanggal niya ito. Sagot ni Choi, hindi daw gumana ang lahat kaya nga daw siya pumunta rito. Tinatanong niya pa kung mayroon daw bang ibang paraan. Habang nakatingin sa kanya si Dong-ju, sinasabi pa ng matandang babae na ito daw ang kauna-unahang niyang makakita ng ganito. Hindi daw niya ito magawang makilala. Susubukan daw niya itong tanggalin kung pwede daw ba. Sumang-ayon naman dito si Choi. Nang pilit ng tinatanggal ito ng matandang babae ay nakakaramdam si Choi ng pananakit sa kanyang tiyan.
Kaya bigla na lang itong binitawan ng matandang babae. Sinasabi niya pa na nakakaramdam siya ng sakit kapag sinusubukan daw niya itong tanggalin. Nasabi na lang ng matandang babae, ito daw ay isang katakatakang item. Sa tingin daw niya hindi daw niya ito magagawang tasahin. Pwede daw ba niyang malaman ang pangalan nito? Ano daw ang pangalan ng item? Iniisip niya na ang pangalan ng item. Ngunit hindi niya sinabi ang totoong pangalan nito. Ito daw ay sinasabing hindi kilala. Hindi daw niya maaring sabihin ito nang walang pag-iingat. Humingi naman ng paumanhin dito ang matandang babae. Hindi daw niya ito magagawang tasahin. Hindi daw niya ito matutulungan. Nadismaya naman dito si Choi kung ganun daw ay aalis na siya. Bigla naman may umagaw sa kanyang atensyon ng isang bagay. Makikita sa kanyang notification na ito daw ay ang shadow earring na may ranggong C. Kapag sinuot daw niya ito, ang kanyang status ay hindi makikita. Ngunit wala daw itong kwenta laban sa dalawang ranggong mas mataas sa kanya. Iniisip niya pa na magagawa daw itong itago ang kanyang status. Kaya kinuha niya ito. Ano daw ito? Kahit daw ang S-rank ay hindi magagawang makita ang kanyang ranggo. Tinanong niya sa matanda kung magkano daw ito. Ito daw ay nagkakahalaga ng 300. Sinasabi pa nito na ang isang mababang ranggo na katulad daw ba nito ay nangangailangan nito. Sigurado daw ba siya dito? Natutuwa namang sumagot dito si Choi ng oo at kung pwede daw ba niya ito bayaran gamit ang card. Nadismaya naman dito ang matandang babae kaya si Dongju ay sinasabing ibigay ito sa kanya at siya na daw ang magbabayad. Maya-maya pa ay suot na niya ito. Kaya tinanong niya si Dongju kung nakikita daw ba nito ang kanyang ranggo. Sumagot dito si Dongju na hindi. Dahil ito daw ay isang A-rank. Ang kanyang status window daw ay hindi makikita ng mga tao hanggang sa S-rank. Sumang-ayon dito si Choi. Hindi daw ito gumagana simula sa S+ na rank pataas. Sa bagay daw, hindi daw siya makakakita ng mga taong ganon. Sagot naman ni Dongju bakit naman daw hindi. Pwede daw itong mangyari. Lumapit ito kay Choi at sinasabing pag-uusapan daw nila ang item nito. Anong klaseng item daw ang meron ito para itago ang kanyang ranggo? Nagulat naman dito si Choi at napalingon sa isang direksyon at biglang nawala sa harap ni Dongju. Na nabibighani sa isang bagay na tinuturo. Lumapit naman dito si Dongju at nadidismaya dahil parang umiwas ito. Habang nag-iisip si Choi, kailangan daw ba niyang maghanap ng ibang mga gamit? Ito daw ay hindi maari. Maaring mamumblema daw siya kapag ang sabi-sabi ay kumalat. Ngunit ayaw daw niyang mabuhay ng gaya ng ganito. Wala na daw bang ibang paraan? Bigla naman siyang may naalala na baka daw ito ang sagot, ang nakatagong dungeon. Kailangan daw niyang bumalik dito at maghanap ng solusyon. Meron daw mga 11 na nakatagong dungeon na lumabas sa buong mundo at ang isa ay nakita sa Korea at ang pangalawa naman ay isang kapareha. Kahit daw na natapos ang isang dungeon ay hindi daw ito nawawala ngunit nagre-reset daw ito. Maaaring ang dungeon na napuntahan niya daw ay nag-reset kung saan man. Kailangan daw niyang galugarin ang maraming dungeon kung maari. Hahanapin daw niya ito at ibabalik ang singsing sa orihinal na pwesto. Ngunit ang hindi pagsali sa isang guild ay hindi niya magagawang makapasok sa dungeon. Iniisip niya pa na kailangan ba daw talaga niyang sumali sa guild ulit. Ayaw daw na niya itong gawin. Tahimik naman na nakatingin sa kanya si Dongju at inalala niya ang pakikipagtawaran nito sa matandang babae para mabili ang item ni Choi. Masyado daw itong gaaman sa pera at hindi naman daw nitong magawa ng maayos na tasahin ang item. Bakit hindi na daw ito mag-retire? Sagot ng matandang babae bakit naman daw siya mag-retire? Nagdag pa nito, meron daw bang bagong dungeon ang nagpakita? Kung wala daw, hindi daw ito pwedeng palagpasin. Pag-iisipan daw ito ni Dongju at sinasabi daw ba nito na bumalik siya pagkatapos nilang tapusin ang dungeon. Sumang-ayon dito ang matandang babae. Aalis na daw siya at tinawag niya itong old hang. Nagalit naman ito sa kanya at sinasabing huwag daw siyang tatawagan ng ganito. Bumalik na sa kasalukuyan at tinatanong niya si Choi kung anong iniisip nito. Dagdag pa nito, libangan daw niyang mangolekta ng mga item. Kung alam daw ba nito? Sagot ni Choi, ang ibig daw bang sabihin nito ay itong kanyang singsing. Hindi daw ba niya nakita na hindi niya ito matanggal,
hinawakan nito ang kanyang kamay at sinasabing kung ito daw ay hindi matanggal, hindi daw ibig sabihin na walang paraan. Nang may nakakatakot na ekspresyon, sinabi nito na pwede naman daw niya itong putulin ang kanyang daliri. Sagot ni Choi, ito daw ay sakit na libangan. Sabi pa ni Donju, ito daw ay kakaiba. Wala daw bagong dungeon kamakailan. Kahit na daw ang matandang si Old Hang ay hindi nakikilala ang item na ito. Nang may matinding pagnanasa, tinatanong nito kay Choi kung galing daw ba ito sa nakatagong dungeon. Nagulat dito si Choi at naasar. Ngayon daw ay alam niya na ang dahilan kung bakit siya dinala nito dito nang hindi napipilitan. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata. Abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga videos.